Okay, nandiyan na pala kayo, mga kaistorya, nakaantabay na pala kayo. Talagang mga solid na solid po ang mga kaistorya natin, ano ho, sa buong mundo. Mga kaistorya, ito po ang balita po natin ngayon. Yun hong mga miyembro ng PDP Laban na lumipat na po mga kaistorya sa ruling party po sa House of Representatives, dun po sa partido po ni House Speaker Martin Romualdez, ano ho, nagsalita na po yung mga dating kaalyado po ni former President Rodrigo Duterte. Dating kaalyado kasi siyempre lumipat na mula po sa PDP Laban, lumipat na papunta po sa Lakas CMD. Nagsalita na po sila, mga kaistorya, at ang dahilan, mga kaistorya, kaya po pala nila nilayasan si former President Rodrigo Duterte ay kasalanan din po, ano ho, ni Tatay Digong. Kasalanan din po niya dahil sa kanya pong mga pinagsasasabi at pinaggagawa. Oo, ito yun mga kaistorya. Ha, basahin ko po sa inyo. PDP Laban's membership dwindles, lakas CMD now, dominant House Party. Lalong lumalakas si House Speaker Martin Romualdez at yung kanyang partido. Kaya siguro ngayon, asar na asar po si Tatay Diggs. From 65 at the start of the 19th Congress in 2022, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban now has just 15 members in the House of Representatives as lawmakers move to other political parties. Ang dami pala nila dati. 65 sila dati, ngayon 15 na lang. Nako po, mayorya yung lumayas po sa PDP Laban. Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, PDP Laban's Vice President for Mindanao, said the number of party stalwarts in the House could dwindle to as little as 5 as more lawmakers, including himself, who will be jumping ship in the coming days. Tingnan nyo po, mataas na opisyal po ng PDP Laban, mga kaistorya. Lumipat din po, nilayasan din po si Tatay Diggs. Eto na, pakishare po at pakilike. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. We, as members of Congress, should also be aligned or attuned with the direction of the leadership. Abay, kami bilang miyembro umano ng Kongreso o ng House of Representatives, dapat inakasang-ayon kami sa linyada ng liderato ng Kamara. Abay, tama lang naman, hindi pwedeng kontra ka ng kontra. Kasi kung kontra ka, anong mangyayari sa liderato? Anong mangyayari po, mga kaistorya, sa role ng House of Representatives? Pasensya na, nangungulit po yung aso ko. It seems that the direction of PDP Laban, ito na binanggit na po yung dahilan. It seems that the direction of PDP Laban is going in another direction. Yung direction umano ng PDP Laban, mukha ikang kontra sa direksyon ng Kongreso sa ilalim ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ayaw nila pala noon na yung PDP Laban ay kontra sa landas na tinatahak ng Kongreso, kaya sila lumayas. Yun po ang dahilan. Ito pa po. So probably, the members deemed it prudent to transfer to other parties because they can serve two masters, Pimentel explained. Diba tama lang? Kaya pala nagdesisyon itong mga dating miyembro ng PDP Laban na lumipat. Kasi nga, hindi pwedeng sila ay maglilingkod sa dalawang master o sa dalawang leader. Liderato ng Kamara at liderato ng PDP Laban. Magkakontra. Hindi pwede na ganon. Yun pala ang dahilan. Mas malilinawan pa natin yan pag ibinaba natin. Ito na Kaya kung sinabing kasalanan po ni former President Rodrigo Duterte, kaya siya iniwan ng kanyang mga kapartido. Ito he said Duterte's recent attack against the House might have prompted some lawmakers to leave PDP Laban where he sits as chairman. Ayan na. Dapat kasi nag-iingat na lang siya sa sinasabi po niya at saka sana enjoy niya yung kanyang retirement. Matanda na po siya Huwag na siyang makialam pa. Nasa bansang demokrasya tayo. Kagaya din ng sinabi niya, malaya kang magpahayag po ng opinion. Yung terminong ginamit niya, decent, mga kaistorya. Kaya lang kasi, kung destructive na at damaging na yung sinasabi mo, hindi na maganda yan. Para ho siya mga kaistoryang nagtitirador. Alam mo yung tirador?
mga kaistorya, ha? Pag ikaw ay humawak ng tirador, di ba dapat pag ganon, ano, yung bitaw ho ng goma, papunta roon, ano ho, sa tinatarget mo. Sa kanya ho, nakaharap yung tirador, ganon, baliktad. Nung nagsalita siya, binitiwan po niya mga karaniwang bala ng tirador, bato o kaya hulin. Nung binitiwan po niya yung bala, yung, ano, tumama, sa kanya. Ayun niya, bumalik po sa kanya yung sinasabi niya, yung mga, yan na nga ba yung mga mali niya, sa kanya po bumabalik Ay, si Pimentel po ang may sabi, mga kaistorya. Ha? Mataas po na opisyal ng PDP Laban yung nagsabi po nito. Sino ba yun? Si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, PDP Laban Vice President for Mindanao. Many talk, many mistakes. Ayan, bumalik tuloy sa kanya yung mga sinasabi niya. Ang laki ng pagdududa niya kay Speaker Martin Romualdez, mga kaistorya. Tingnan nyo itong sinabi. Ito, sagikan sa China naman, gikan sa masa na naman ito They want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Ito nga si Speaker Martin posturing. Kaya kita mo lahat ng congressman walang naiwan. Nagpunta doon sa partido ng Speaker. Para ka ngayon nagtatantrums. Para ka ngayon bata na umiiyak. Kasalanan mo yan kaya iniwan ka. Ikaw, kung may common sense ka na tao, bakit iniwan ninyo yung partido ninyo? Sinong nagpaiwan? Yan na guys, iniwan ka ng partido mo dahil kasalanan mo doon sa pag-atake mo at paninira sa House of Representative. Nagbanta ka pa sa ilang miyembro ng House of Representative. Nagkaroon ngayon ng solidarity, ng resolution sa House of Representative. Iniwan siya ng kanyang mga kapartido dahil kasalanan po niya. Pero ito ngayon, parang ang gusto niyang sabihin dito, isinisisi niya kay House Speaker Martin Romualdez, kaya siya iniwan ng kanyang mga kapartido. Ang hinala niya ay gusto umano ng continuity. Mula umano sa mga Marcos papunta kay Romualdez. Just in case, ito lang ang nakikita ko. Anong masama ron? Si House Speaker Martin Romualdez, wala pa namang sinasabi. Sila talagang bulgaran sila. Gusto nila si BP Inday tumakbo sa pagka-presidente. Galit ka, galit. Parang gusto mong isisip kay Speaker na iniwan siya ng kanyang mga kapartido. Kasalanan mo. Ay, yung mga pinagsasalita mo naka-televised pa. Inaatake, nagbabanta pa. Totoo naman, pinagbantaan niya yung isa. Sina Castro yata yun, kung di ako nagkakamali. Dinibanda siya ngayon. Tapos isisisi, yung kasalanan niya na isisisi sa iba. Hindi tama yun. And speaking of Vice President Inday Sara Duterte, mga kaistorya, wala naman hong impeachment na sinasabi na lumalakad po sa House of Representatives. Wala po mga kaistorya, wala Hindi po totoo Ipakita ko sa inyo. Itinanggi na po ni House Speaker Martin Romualdez. Pero siyempre, meron dyan mga kaistorya na kunwari, tudududa pa rin. Pero ito lang hindi lang si Speaker Martin Romualdez ang nagsalita, maging si Representative Erwin Tulfo nagsalita, wala naman talaga. Ewan ko, sina Franz Castro lang ang may sabi. Alam nyo naman, hindi ako nagtitiwala sa sinasabi po ni Castro, mga kaistorya. Kasi alam nyo naman ang dahilan, mga kaistorya. Hindi totoo. So anong ipinagkukukukot nila na i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? At palagay ko ito rin kahit si PBBM, kahit si House Speaker, kung just in case, hindi nila susuportahan yan. Magiging magulo na naman ang gobyerno. Apektado na naman ang bansa natin. Apektado yung goal ng administrasyon, goal ng House of Representatives na iangat ekonomiya. Kasi ang House of Representatives, yung liderato nila, suporta lang naman mga kaistorya. Di ba sumusuporta po sa administrasyon ni PBBM sa mga goals, sa mga legislative agenda ng presidente. Kung tututok sa impeachment, wala na, gulo-gulo na naman ang gobyerno po natin. Hindi nila susuportahan yan. Kaya ako naniniwala kay Speaker Martin Romualdez. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.